So, siyempre kailangan alam natin sa tayo nakatayo, kung anak tayo, ako tayo bilang anak, 'di ba? Kung ate tayo, ako tayo bilang ate. So, kailangan malinaw sa atin yung katayuan natin sa buhay, halimbawa. So, gano'n din kay Yahweh. Kaya tayo nag-aayuno kasi kailangan nating magpakumbaba sa harapan ni Yahweh. Kasi nilikha niya lang tayo eh. Kailangan galangin natin yung lumikha sa atin. So, yung pag-aayuno, isang form yun para maipakita yung paggalang dun sa lumikha sa atin. So, ganun din. Same goes din sa bahay. Pagpapasensya sa maliliit na bagay para hindi matisod, hindi makatisod. Hindi pwedeng wala kang gagawin nang nag-aantay ka lang. Doon papasok yung pag-aayuno. Kung gusto mong mabago yung isang bagay habang hinahantay mo yung panahon ng pagbabago, may ginagawa ka kahit maliliit na hakbang. Example, nag-aayuno ka, nagpopondo ka, di ba? Hanggat may pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti. Despite na nagkakasala ka, paulit-ulit yung nadadapa, nangihina ka, hanggat kaya mong gumawa ng mabuti, gumawa ka ng mabuti. Kasi sa paggawa mo ng mabuti, nagpapakita ka ng malasakit, pag-ibig, hindi na lang sa sarili mo sa kapwa mo din. So baka sa pamamagitan nun, yung mga kasalanang nagawa natin nung nakaraang panahon is kahit papaano mabawasan, no? Kasi matatabunan siya ng pag-ibig, matatabunan siya ng kabutihan, di ba? So despite na abala tayo sa maraming bagay, pag may chance na gumawa ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti, lalo na sa sarili nating tahanan. 'Di ba? Yung pag-aalaga nyo sa kapatid nyo, pagrespeto nyo kay mama nyo, mabuti yun eh. So hangga't buhay sila, hangga't may pagkakataong magawa natin sa kanila yon, gawin natin sa kanila yung mga bagay na yon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tipunin ninyo ang mga tao. Tipunin ninyo ang matatandang pinuno at ang lahat ng taga-Huda sa templo ni Yahweh na inyong makapangyarihan at tumaing sa kanya.